Lagi ako nagtatanong. Lagi kong sinasabi, Lord, ganito, ganito, ganyan, 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 ganyan. Pero ang sagot po ng Diyos, for my grace is sufficient for all your weaknesses. For my grace. Alam niyo po tayo ay nabubuhay sa grasya. Amen? Ephesians 2:8-9, for by grace we are saved and not of yourself. Kaya malaki po ang part ng grace sa buhay ng mga anak ng Diyos. Pero hindi po natin pag-uusapan. Amen? Last week po ay nagturo po ako about why pray. Bakit nga ba? Ano po? Minsan po ay katanungan ko din yan, why pray? Alam na naman ng Diyos ang lahat ng pangailangan ko. Amen? Alam na naman ng Diyos ang lahat ng pangailangan natin. Amen? Sabi nga sa Bible, hindi pa man sinasambit ng iyong mga bibig, ay alam ko na ang iyong pangailangan. Bakit pa tayo mananalangin? Amen? Tatandaan ko po yung sinabi na yung inaawit sa Sunday School. Read your Bible. O, diba? Galing mo sa dyan. Baka nga? Read your Bible. O, diba? Yan, pinulit talaga. Praise the Lord. Amen? Ganun po Kung ang buhay ng mga anak ng Diyos ay paulit-ulit at paulit-ulit, ganun talaga ang Diyos, makulit. Tama? Makulit talaga ang Diyos. Lagi po tayong ipinapaalala, lagi tayong pinapaalalahanan na tayo ay laging manalangin. Manalangin, manalangin, manalangin. Amen po ba? Amen. Amen. So, why pray? Hindi na ako sagutin. Baka sabihin niyo naman tungtungan po natin yung ating pong pinag-aralan. Bakit nga po ba dapat tayo manalangin? Dahil, isa lang po ang sagot yan. There is a power sa prayer and yan. Kung ako po ay nagko-concentrate ay sa prayer, ngayon po idadagdagan ko na. Hindi lamang po prayer, may kasama ng fasting. Tanong lang po mga anak ng Diyos. I love you with the love of the Lord. Mahirap po bang mag-fasting? Ganun ba kadimanding ang Diyos kapag nag-fast ka ay 40 days and 40 nights? Tama po? Diba? Hindi naman ganun ang pamantayan God. Pagpapasting ako 40 days and 40 nights. Lord, kawawa ko, pangit lang ako, papangit pa ako. Okay? Joke lang. Pinapatawa ka lang po kayo. Amen? Imagine niyo 40 days and 40 nights. Kung ganito yung tsura ko, after 40 days, ano na? Diba? Joke lang po yun. So, nasa live stream, joke lang po yun. Amen? Diba? Ay, sa mga nasa live stream po, good morning, good afternoon, good evening sa inyo. Saan man kayo naroroon, the blessing of the Lord extended po sa inyo. Amen? So, dudugsungan na po natin. Prayer and fasting. Ang pag-aaralan po natin ay the power of prayer and fasting. Kasi kahit tayo po mga anak ng Diyos, naka-focus lang po tayo sometimes in prayer, tama po? And we neglected, nane-neglect po natin ang fasting. Hindi po natin masyadong nabibigyan ng attention ang fasting. Binibigyan po natin ng masyadong attention ang prayer, minsan hindi pa nga. Amen po? Amen na lang po kayo. Sabi nga nila, bato-bato sa langit, tamaan ay aray. Amen? Ganun po talaga ganun po talaga ang Diyos laging nagpapaalala. Minsan nga, sa prayer ko nga mauntog sana ako sa pader. Para at least pag nauntog, dun. Di ba pag nauntog ka, natatauhan ka? Tama po ba yan? Real talk. Tama? Pag nauntog ka, natatauhan ka, di ba? Sabi ko, Lord, nawa ko lagi niyo akong untugin. Pero huwag naman araw-araw, mga mabubukulan yan. Joke lang. Amen? Minsan po, nane-neglect na natin ang fasting. Kasi,
Ako po kasi masyado minsan, hindi naman siguro kailangan yan. Sa prayer na lang ako. Sa katwiran po natin, prayer na lang mas madali. Tama? Pero if you think, kung isipin po natin, ang fasting hindi naman ganun ka-demanding. Diba? Meron pong light fasting at may heavy fasting. Meron pong fasting lang na 1 meal, may 2 meals, 3 meals if you like. Pwede naman po pa habang nag-fasting ay umiinom ng any liquid. Pwede po yun. Kaya siguro po sa darating na panahon, tuturuan po tayo ng Lord when it comes to fasting. Magtuturo po tayo. Ayoko po sa pulpito ang fasting ituro. Gusto ko po individual or sa Bible study or sa groupings na lang po natin. Kasi medyo malawak po ang usaping fasting. Kasi meron po, hindi naman po natin kaya, kung hindi natin kaya ang 3 meals, pwede po 2 meals. O pwede pa nga 1 meal. And then, mag-i-skip lang po kayo ng lunch or dinner. Pero kahit hindi naman tayo fasting, nakapag-skip tayo, right? Tama? May isang mga nagda-diet dyan. O, diet pa more. Tama? Pag hindi mo nagda-diet, ano lang, low carbs. Tama, di ba? O, hindi ako kakain ng kanin, tinapay na lang ako. Hindi ka kumain ng 1 kilong kanin, kumain naman ng isang tasty, isang buo. Ay, nagtatawag po kayo. Di ba? Amen? What I mean is, there's a right way naman po. So, ganito po. Ang pag-aaralan po natin sa umagang ito ay the power of prayer and fasting. Pagsamahin na po natin. Kasi po, may nabasa po ako sa Bible na hindi lang po prayer ang kailangan din po ang fasting. Sino po nakabasa na ng Matthew chapter 5, chapter 6, and chapter 7? Sino po nakapagbasa na? Or medyo naliligaw yung kamay ninyo sa pagbubuklat ng Bible? Sabihin natin naliligaw. Parang accident, nabuksan ko, Matthew pala ito. Parang ganyan. Amen? Hindi po sinasadya, nabuklat ang chapter ng 5 ng Matthew. Yan po Matthew chapter 5, chapter 6, and chapter 7. Yan po yung tinawag na Sermon on the Mount. Yan po yung si Jesus ay nag-sermon sa isang mountain or wilderness or something. At dahil po sa sermon na yan, meron pong 3 bagay na itinuro ang Diyos, si Jesus mismo. Yan, I want to speak to you personally. Si Jesus po mismo ang nagturo sa mga disciples na yan, na meron po sa Sermon on the Mount, ay may 3 bagay po na itinuro ang Diyos na importante po sa buhay ng anak, sa kanyang mga followers, o sa kanyang po mga disipulo. By the way, sino po dito ang mga tagasunod ni Kristo? Yeah. 1, 2, 3, 4, 5. Tulog po siguro yung iba. Ulitin natin. Tanungin uli natin. Sino po dito ang tagasunod ni Kristo? Yeah! Salamat, dumami na. Praise the Lord. Amen? At ito po 3 bagay na ito ay tinuro ng Diyos. Tinuro ni Jesus mismo. Si Jesus po mismo ang nagturo nito. May 3 bagay po dito na itinuro si Jesus. Matthew chapter 6, verses 1 to 4. Meron pong itinuro dyan. Yan. Sa Matthew chapter 6, verses 1 to 4, itinuro po niya ang paraan ng tamang pagbibigay. Giving. Chapter 6, verses 1 to 4. And then, on Matthew chapter 6, verse 5 to 14, verses 5 to 14, yan. Diyan naman po itinuro ni Jesus ang kahalagahan ng pananalangin. And on chapter 6, verses 16 to 18, hindi lamang po ang mga anak ng Diyos ay dapat manalangin, sasamahan din ng fasting. Nakita niyo po?
Yan. Elaborate po natin. Itong tatlong bagay na ito na itinuro ni Jesus sa kanyang mga disipulo o sa kanyang mga tagasunod ay tatlong bagay na pinakamahalaga o hindi man pinakamahalaga sa buhay ng mga anak ng Diyos. Giving, madali lang yan. Amen? Madali lang sa atin ang pagbibigay kasi nasa puso na natin po ang pagbibigay. Next is praying and next is fasting. Kung inyo po mabasahin ang Matthew chapter 6 verses 5, 6, and 7, yung first line po na nakasulat, sabi sa English, and when you pray, at kung kayo'y mananalangin, amen? Verses 5, 6, and 7 of chapter 6, sinabi po doon, and when you pray. Tatlong beses po sinabi ni Jesus ang salitang, and when you pray. Lipat po tayo sa aklat ng Acts naman. Kung paano po pinahalagahan ni Paul ang sinabi ng Diyos na, and when you pray. Amen? Dito po ay makikita po natin ang kahalagahan sa buhay ng mga mananampalataya sa aklat ng gawa na sinabi niya doon sa verse 13, verse 16, and verses 25 of chapter 16. Ang mga mananampalataya kasama si Pablo ay pumupunta sa isang lugar ng panalanginan. They were going to the place of prayer. Pumupunta sila sa lugar kung saan sila mananalangin. Ibig sabihin, nagtalaga sila ng lugar kung saan mananalangin. Because Paul always believed in the atmosphere of prayer. Dahil po sa pananalangin, alam po ni Pablo ang kahalagahan nito. Because prayers open up and release the power of God. Ano po nangyari kay Pablo nung sila ay nakakulong? Pinakulong sila. Ano pong ginawa nila? Binaklas ba nila yung door? Nagwala po ba sila sa loob ng selda? Hindi. Ang ginawa lang nila ay nanalangin at nagpuri sa Diyos. See, the power of prayer breaks the chain. Pinili ko ba nila buksan yung door ng kulungan? Hindi. Kung sila'y nananalangin at sila ay nagpupuri, bigla na lang bukas. So prayer gives us freedom. The power na makalaya sa lahat ng bagay. Amen? That's why Paul, ini-encourage lagi ni Paul ang mga tagagawa sa simbahan o sa mga mananampalataya sa Book of Acts na laging manalangin. Amen? Because he knows the power of prayer. Amen po. Yun po ay nasabi sa Acts chapter 16, verse 13, verse 16, and verse 25. Basahin niyo na lang po. Yan. Yan po ating magiging assignment. Take note, kayo na lang po ang magbasa sa bahay. Amen po. Next. Ang the Sermon of the Mount, hindi lamang po tayo tinuruan ng Diyos na manalangin or ni Jesus na manalangin. Sinabi rin po niya sa verse 16 and 17 ng Matthew chapter 6, sabi doon, and when you fast. Hindi lang po tayo tinuruan manalangin, ginagawa yan sa pananalangin. Tinuruan din po niya tayo kung paano mag-aayuno. Fasting. Bakit po? Why? Sabi po doon, fasting intensifies prayer.
So, hindi lang po dapat tayo manalangin, at kung sasamahan po natin ang fasting, mas titindi pa ang ating pananalangin. So, ibig sabihin, prayer and fasting ay magkapatid. Mas, kung ang ating panalangin ay makapangyarihan na, mas mag-i-intensify pa kung sasamahan po natin ng fasting. Clear po ba ako? Maliwanag po. Nasusundan po ako? Yan. Amen. Thank you, Lord. I love you with the love of the Lord. Amen? Ganon din ang ginawa ni Pablo sa mga taga-Acts. Buksan niyo po. Acts. Hindi po sinabi ni Paul sa mga taga-Acts. Paul encouraged the book or ng mga mananampalataya sa gawa na fasting is a part of their life. Hindi lang po pananalangin. Kasama din po ang pagpa-fasting. Madali lang po talagang fasting, kung tutuusin. It's very easy lang po yun. Hindi matakot kasi, kaya po siguro di tayo nagpo-fast. Natatakot, sa pangalan pa lang, fasting. Takot na takot na tayo. Una, takot magutom. Ikalawa, takot mamaya. Hindi naman po yun ang intention ng fasting. Sasabihin ko po sa inyo kung bakit. Kailangan po rin natin mag-fasting. Bakit po kailangan natin? Amen po? Why? Why need of prayer and fasting? Amen po. So, prayer and fasting help us to align in the purpose of God. Ang pananalangin po at ang pag-aayuno help us to align para po tayo ay maging patis align in Tagalog. Yun na po yun. Nakagana sa Lord. Kumbaga sa cellphone, laging naka-charge. Amen? Ang panalangin po at pag-fasting, ito po yung nagiging communication natin between you and the Lord. Amen. Prayer and fasting help us to align on the purpose of God in our life. Diba? Ang pananalangin at ang pagpapasting ay nagtuturo sa atin kung ano nga ba ang purpose natin dito sa mundo. Amen? Kasi hindi naman natin alam kung ano talaga. We never know. Hindi talaga natin alam. Kung hindi tayo makikipag-usap sa Diyos, hindi talaga natin malalaman kung anong purpose natin dito. Hindi naman pwedeng lakad na lang tayo ng lakad. Talk na lang tayo ng talk kung kani-kanino. Hindi po. Lagi natin sasamahan ng prayer and if possible, samahan po natin ang fasting. Amen po. Now, bakit nga po ba? Ano nga po ba ang kapangyarihan ng prayer and fasting? And that's, sasamahan ko lahat kasi before nakapokus ako sa prayer, ngayon samahan na natin ang fasting. Ano nga po ba ang naitutulong? Sabihin natin, ano po ang naitutulong ng prayer and fasting sa buhay ng mga anak ng Diyos? Number 1. Samahan niyo po ako. Number 1. It helps revival and growth. Ang prayer and fasting po ay tinutulungan tayo na magkaroon ng revival and growth. 2 Chronicles chapter 7 verse 14 said, alam niyo po ito, if my people diba? Kantayan naman. If my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, kung hindi nyo ito gagawin, hindi makikinig ang Diyos sa inyo. Tama? Yes. Tama po ba ako? Kasi sabi po dyan, kung ang aking mga tao ay na tumawag sa aking pangalan ay magpapakumbaba, mananalangin, sabihin nyo nga po, mananalangin. Mananalangin. Di po ba? Ang isa pong requirement ng Diyos upang tayo po ay huwag niyang talikuran, ay tayo po ay
mananalangin. And seek my face and turn from their wicked ways. Ano sabi niya? Then, saka pa lang, then, I will hear from heaven and I will forgive their sin and heal their land. Prayer and fasting help us to have revival and growth in our Christian life. Tinutulungan po tayo na maibalik ang init at ang paglago bilang mga anak at tagasunod ni Kristo. Ano po sabi sa Joel chapter 2 verse 12? Meron po. Yet even now, declares the Lord, return to me with all your heart, with, ano po sabi? With fasting and weeping and mourning. The Lord called us to return. Return, a call of repentance and turning to your wicked ways. Sabi, gusto ko lang po ipaalam sa inyo na ako nalulungkot din. Wala po talagang kasalanan na kayang humarap ang Diyos sa atin. Kapag po tayo nagkakamali, nagkakasala sa Lord, that's the time na tumatalikod siya sa atin. Totoo po yun. Ang sabi po sa Bible, tumatalikod. Bakit? Kasi ayaw niyong makita ang kasalanan sa atin. Amen? Noong unang panahon nga po, pag nagpapasting sila, anong ginalagay? Nagdadamit ng sako, naglalagay ng abo. Amen? O sige, gawin niyo po yun ngayon. Hindi na po requirements yun ngayon. Nadyo, maglalagay ka ng abo. Na, hindi po magpupros ito ha. Sabi ko, may abo. Ay! Why? Bumalik. Natakot sa akin. Bumalik. Okay? The sackcloth. Amen? Di ba yung noong na panahon, pag nag-aayuno kayo, may sackcloth, tsaka abo. Hindi na yun. Luma na yun. Noong panahon pa yun, ni na Daniel, ni na ano, yan. Sabi po doon, prayer and fasting help revival and growth. Tayo po ay magkakaroon ng revival. Let's face it. Harapin na po natin ang katotohanan. Ang ating pong buhay Kristiyano ay minsan ay dumadaan sa kalungkutan. What do you mean by kalungkutan? Tumatamlay. Hindi niyo po napapansin? Ilan taon na ako sa Lord? Meron po tayo na ako tumatakbo. Ay, bilis. Tapos mamaya, napagod na ako, Lord. Lalakad naman ako. Pag lumakad, minsan, ako po ay sisimba. Lord, pas mo na ako. Nakakaranas kayo yan. Amen. Aminin niyo yan. Nakakaranas po kayo yan. Kahit ang tagal na sa Lord, pas mo na ako, Lord, sa pagsimba. Tama? Ba't natawa kayo sa akin? Amen? Tumatamlay po tayo. Natamlay ang ating pagiging Kristiyano. Amen? Tumatamlay. At dahil po sa katamlayan na yan, pumapasok na si Juan. Juan? Kaya palitan mo natin ang Juan Sipag. Hindi na yung mga mga kasabihan lang ng mga Pilipino. Oo, Juan. Sa aminin po natin sa hindi, dumadaan po talaga tayo ng ating buhay Kristiyano ay tumatamlay. Sabi nga sa English, don't be complacent. Tama ba ako? Don't be complacent. Wala yung sabi sa taga-STI. Complacent. Hindi masyadong relax. Amen? Alam ko niyo po naisip na natutunan ko rin sa Panginoon. Hindi pa na talaga dapat mag-relax ang mga anak ng Diyos. Ano nga? Ano man ang panahon? Ano man ang sitwasyon? Kailangan ng mga anak ng Diyos ay lagi, woo! Hindi lagi, yeah.
totoo lang po, talagang hindi mo maiiwasan. Talagang minsan talaga. Sino aamin? Minsan nakakaano din. Di ba nadaan talaga? Ano po, nadaan talaga eh. Yung pang tipong, minsan nga mapapaisip ka, ay, bakit kayo ganito? Hindi, ako na kasi ba na isang linggo? O, bakit nga ba yan? O, something wrong. At ang magpapa-energize po niyan, at ang makakapagpabalik po niyan ay ang pananalaangin. At wala akong may praise. Pagtanungan. Walang po ng sound ang mic. What's wrong? Praise the Lord. Yan, ano lang po. Ano lang po gagamitin natin. Amen? Hindi napapansin minsan, namamatay ang ilaw. Yan, sabihin na po natin, diretsuhin na natin, namamatay ang ilaw ng paglilingkod sa Lord. Aminin niyo yan. Ako po aamin talaga. Opo. Nawawala. Sabi nga yung ilaw ay aandap-andap. Noong unang panahon po, talagang noong unang panahon eh. No? Alam ko yung kantang yun eh, yung kinakanta ko yung kinakanta ko. Flashback, 19. Wag na, baka malaman yung kwenta ko, computer tayo. Ha? Pinakwento ko namin, hindi ko na nalagdag. Fine, thank you Lord. Wala na po ako sa calendar. O, di alam na. Kasi hanggang 30 lang naman yung calendar. Eh? So sabi, yung kantang yun eh, naglalala ko ulit. Kasi nung isang araw ko pa na, ay ito na, alam ko na, tanda ka na. Give me all in my lamp, keep it burning. Yan ako sinusunod ng kanta. Ano Ate Karen? Oo. Puta mo, pinapaawin pa ni Ate Karen yan. Kaya Ate Karen, hindi magsonglid naman niya sa kantahin natin yung mga flashback, 19. What? Give me all in my lamp, keep it burning. Give me all in my lamp, I pray, hallelujah. Oh, di ba, Ate Karen? Sarap kayo kantahin yun. So, kantahin yung alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Yun. Pag inaalala po yung mga sinaunang panahon, nagkakaroon po ako ng revival. Kasi minsan, kasi po ang Diyos, minsan, sabi po sa Revelation, mayroon na ako isang bagay na, anong sabi doon? Isang bagay na parang itinatawag po ng Diyos sa atin. Ano yan? Yung pag sa Holy Spirit. At saka, nawawala ang inyong unang pag-ibig. First love talaga. Di ba? Ano? Ay. Ang first love, walang oras. Tama? Walang oras ang pagkukwentuhan. Magkakwentuhan na, pag-uwi magka-chat pa din. First love. Hindi nakakaramdam ng gutom. Ano? Ni mag-CR nga, hindi nagsi-CR. Basta ka-chat ko lang si my first love. Ganun talaga yun. Balik natin yung first love sa Lord. Oo, first love sa Lord, balikin natin. At ito po ay mangyayari lamang sa pamamagitan ng pananalangin at pagpapas. The power of prayer and fasting help us to revive our Christian life. Hindi lang po ma-revive, lalago pa. Read your Bible, pray every day. Ano ulit? And you grow, and grow, and grow. Kaya mga Kristiyano ngayon, mga pandak, mga bonsai, hindi na nananalangin, hindi pa nagbabasa ng salita ng Diyos, paano tayo mag-grow? Aray, tama? Tama po ako? Diba? Sabi doon, read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. O yung beses. Tatlo. And you grow, grow, grow. Tatlong beses din. So, huwag tayong titigil. Ang pananalangin at pagpapasting ay magbibigay sa atin ng revival and growth. Amen po ba? Number 2. Bibilisan ko na nga ito. Baka po mainit kayo. Number 2.
It helps us receive revelation and direction from God. Tinutulungan po tayong tumanggap ng mga bagong revelasyon at direksyon sa Panginoon. Di po ba? Pag tayo naghahanap ng trabaho, sino po muna natin pinupuntahan? Di ba nananalangin tayo sa Lord? Lord, at bigyan niyo po ako ng trabaho. That is a simple prayer. How can you receive revelation and direction from God kung hindi ka mananalangin o hindi ka magpa-fasting? Minsan nga, ang paghanap ng trabaho, di ba, pinagpa-fasting pa? Pinagpa-fasting niyo, di ba? Kahit 1 meal lang. Tama? How can you receive revelation and direction from God if you will never pray and you will never fast? Tingnan niyo po yung nangyari sa Acts. Babasahin ko nga. Acts chapter 13. Sabi po sa verse 2. Ilang pong unahan lang, yung una lang. Acts chapter 13 verse 2. Yan while they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said. Kailan lang po nagsalita ang Diyos sa kanila? Nung sila po ay nagwo-worship at nagpa-fasting. So without worshiping and fasting, hindi po tayo makakarinig ng salita ng Diyos. By the way, sino pong nakaka-experience na marinig ang boses ng Diyos? Minsan po ba naranasan nyo ng salita ang Diyos sa inyo? Alam nyo, nung una po, napagkit na ito ni Pastor Francis last week, alam niyo po, nung una, ayoko magbanggit ng name. Ayoko magbanggit ng name. Meron pong kapatiran kami before, pag nilalapitan ako, Brother, nagsalita sa akin ng Diyos. Alam niyo po ang balik kong sagot? Buti pa nga ang Diyos nagsasalita sa iyo, sa akin hindi. Joke po yun nun. Akala ko po kasi nung unang panahon, noon, hindi po ganun sabihin na po natin na, hindi ganun kalalim ang paniniwala ko na nagsasalita ang Diyos. Alam ko po na kapag ako nagbabasa ng Bible, that's the time that God's talking to me kasi salita ng Diyos yun eh. Pero meron po pala talagang special way na ang Diyos ay nagsasalita in an audible voice. Opo. Kaya yung joke ko noon, nung na-experience ko, ay, tama pala yun. Nagsasalita pala sa iyo ang Diyos. Ay, ang joke ko ay buti pa kasi nagsasalita ang Diyos eh. Sa akin, hindi. Ay, paano nga magsasalita ang Diyos sa iyo kung hindi ka mananalangin? At hindi ka fasting at mag-worship sa Lord. Kaya po mga anak ng Diyos, pag po tayo nananalangin, pagkatapos ng amen, huwag kagad kayong tatayo. Huwag kagad nag-aalis. Di ba pag tayo nananalangin? Oy, aminin nyo ha. Kahit naman ako, ganito pag nananalangin, thank you God in Jesus' name, amen, good night. Boom! Boom! Burlog na ang lolo mo. Hey, Jency. Okay, sabi ng burlog. Oy, Jency. Tao-tao sa akin. Kaya minsan gusto ko ako sa mga taga-Jency, hindi ako nauubusan ng word na ganar, mga salita nyo po. Di ba sa tutor ko din po ay talagang mga salita, hindi ko siya makaintindihan din. Ang ginagawa ko ay sinasakyan ko na lang. Minsan baliktad magsalita, yung kapatid ginagawang repatids ba yun? Ang ganyan. Ton, ang gutot, tongboots, ang gutom, sa Jency, anong gutom? Ano nang gutom sa Jency ngayon? Sabihin, pag sa gutom na, anong word? Sa inyo, Jency? Ha? Gutom na mga gano'n. Gano'n? O, diba? Kaya minsan marami rin matutunan sa mga Jency. Sabi nga pulutin ang mabuti, tapon ang masama. Diba? Ang sabi po sa Acts, and where they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said. Ano yun?
ba ito ginawa? Tingin mo sasalita ang Diyos sa atin? Hindi. Kaya totoo po na nagsasalita ang Diyos. Kaya pag tayo po'y mananalangin mga kapatid, huwag po muna tayo mag-sensay ng good night sa Lord. Lord, ano pong gusto mong gawin ko? Something like that. Tanong kayo sa Lord. Hindi yung pagka-amen mo, ay, good night, Lord. Tapos. Ay, minsan siguro sabihin ni Lord, ay, teka muna anak, may sasabihin pa ako sa iyo. Something like that. Tama po ba ako? May sasabihin pa si Lord, huwag muna. Tulog ka na tulog eh. Yan, minsan nakapahamak pa ang tulog. Mamaya makapanaginip ka pa ng ikaw ay naliligo sa falls. Yung pala, totoo, basa ka na. Sorry po. Amen. Tama po sa Acts. Meron pa. Acts chapter 14 verse 23b naman. O sabi tayo. Putulin natin yan. With prayer and fasting, they committed them to the Lord. Kailan tayo magpo-commit sa Lord? Diba? Minsan nakakapag-commit lang tayo sa Panginoon pag gusto lang nating manalangin. Eh kung ayaw nating manalangin, it is commitment from God? No. Kaya natutunan po ng mga taga-Acts ang laging manalangin at laging mag-fasting because they know ang Diyos ay magbibigay sa kanila ng mga bagong revelation at direction from God. Kaya nga tayo nananalangin, Lord, bigyan niyo po kami ng mga leader. Nangusap si Lord, nagsalita si Lord, nagsasalita na, sister, gawin mo ganito. O, pag nilapitan ka namin na ikaw ang tinatay ng Lord, ibig sabihin, nangusap ang Diyos sa amin. Hindi lang yung basta sarili namin knowledge. Kaya pag sinabi ng Lord, ikaw ang mag-opening prayer, mag-opening prayer ka. Sinabi ni Lord, hindi naman siguro, yan, sa mga Bible studies, talagang tinatawag, tayo may manalangin sa unang panalangin, tinatawagan ko po ano ginagawa natin? Tunguhan na. Tunguhan. Minsan nga, kung pwede kong tago, magtatago, di ba? Kung ang meaning nyo, ganyan ako before. Kaya pag sabi ko minsan, pag sinabi, tayo po sa ating gawa, tayo bang nasa unang panalangin? Ang panalangin ko rin, bukak. What, di ba? Noon yun. Dahil tayo po yung mga anak ng Diyos na ngayon, pag sinabing, pangunahan po tayo ni brother sa panalangin, amen. Di ba? Amen agad, hindi. Parang kinokontrol mo yung panalangin nung nangunguna. Huwag ako na huwag pipili. Di ba? Oy, totoo yun. Na-experience ko kasi, asal kasi ipan yun, ang sarap po kasi ituro yung mga na-experience mo na eh. Di ba? Instead na matakot ka, naging na lang, kalakasan yung panalangin. Sa pananalangin, alam niyo po ang una ko pong assignment sa prayer, offertory. Dami-dami, pero kung mag-open, maging closing. Abay sa offering, hindi nga ako nagtatimes. Hindi nga ako nag-offering eh. Di ba? Tapos ako mananalangin ko, Lord naman. Di ba? Pero tinanggap ko, why? Kasi ang panalangin mo, di ba, minsan ang panalangin natin sa offertory, aminin niya pagpalain mo pa mga tao na nagbigay, at pagpalain mo pa mga tao na nagbigay, ay di pinapalain ko sarili ko. na ibig sabihin nun, turuan mo ako, matuto ako magbigay. Ay kaya nga po receive. Ang panalangin ay tinutulong tayo tumanggap. Amen? O di ba, nakakatuwa na, nakakaiyak na, nakakatuwa na i-share. Totoo naman eh. Di ba? Kaya kapag pagminsan, magsabing, brother, ito nga sa offertory. Yung line na, pagpalain mo po mga taong hindi nagbigay, hindi ko na binabanggit. Kasi, ako din po yun. Di ba? Minsan di ba nakakatawa na lang? So, pero kung ating pag-aaralan, tinuturuan tayo ng Lord. Tama? Ang pananalangin at pagpapasting, tinuturuan tayo ng Diyos. So, kung hindi ka pa matuto, ikaw na nga nag-pray, di ba? No? Di ba, mga kapatid? And when you pray, and when you fast, and when you pray,
Pagpalaan po mga tao nagbigay, ganito ang mga tao din nagbigay, nakatulad ko. Hindi ko na tao. Pero prayer ba, turuan mo ako. Tama? Amen? Yun yung pagtuturo ni Lord eh. How can you receive revelation? Yun yung revelation ni Lord. Oh. Sample. Sino nakakilala kay Gideon? Gideon. Yun yung mighty warrior. Si Gideon, diba, tanya po yung naging Gideon 300? Tama? Hindi po talaga 300 ang kanyang pinili. Yung po yung nagsimula sa libo-libo. Ano pong ginawa ni Gideon? Lord! Nanalangin siya. Sino po ang pipiliin ko? Pinainom. O yung uminom. Yung iba yung uminom ay ginanyan. Yung iba naman ay diretso. Tama? O, nakita niya. Sabi ni Lord, ang piliin mo ay ganito. Do you think magsasalitaan? Gusto hindi nanalangin si Gideon? That's the only time that God can talk to us through prayer. Hanggang sa yung libo, naging 300 na lang. Tama? Pagdating po sa pananalangin, I admire Daniel. Si Daniel po. Kasi si Daniel po ay, sabi doon, day and night na nanalangin sa Lord. Pero sabi ko nga, Lord, kahit po ako'y night na lang, huwag ng day. O diba? Nakikipagtawaran pa tayo sa Lord. Amen? Minsan nakikipagtawaran tayo sa Panginoon. Minsan nga po kalaparan. O yan o. Minsan talagang pagpagod ka na rin. Sorry po, ganun din po talaga ako minsan. Yung out, dahil ako pa natatapos sa restaurant ng mga 9, 9:30. Eh, iba po kasi kapag brain, kapag utak ang ginamit, talaga po nakaka-drain. At pagkatapos ko po, talagang pagpasok ko sa pinto, huwag niyo mo na akong kakausapin, gusto ko umuwi. Amen? Amen? Parang, ang kagandahan na lang po sa buhay ng mga anak ng Diyos, madaling bumawi. Bawi na lang, may bawian naman. Pero huwag niyo naman salayin si Lord na lagi na bawi. Hoy, laban-laban. Bawi. Ano? Amen? So how can you receive revelation and direction from God? Binibigyan tayo ng direksyon, ng tamang direksyon. Tama? Huwag kayong liliko sa kanan. Huwag kayong liliko sa kaliwa. Diretso lang. Pero minsan mga anak ng Diyos, matitigas ang head. O diba? Ang sabi ni Pablo, ang isang athlete, pag tumatakbo, diretso lang. Saan kayo nakakita ng tumatakbong lumilingon sa likod? At tumiting sa kanan o tumiting sa kaliwa? Di ba hindi? Straight lang. Parang yung kabayo. Ay, ano nilagay sa kabayo? Yung ganon, ang tawag doon ganon. Yung nilalagyan ng piring dito, parang hindi tumingin sa kanan kaliwa. Alam niyo kung bakit po? Ang isa pong ugali ng kabayo, madali po siyang ma-distract. Kaya po nilalagyan dito, para hindi po tumingin yung kanang kamay niya, yung kanyang mata dito at dito. Yung po ang pagkakaalam ko. That's why nilagyan po siya ng ganyan. Dahil po mga anak ng Diyos, dapat meron din. Kasi po mga anak ng Diyos, may tumingin sa kaliwa at sa kanan. May nagmamahal naman sa unahan. Titingin pa sa kanan. Titingin pa sa kaliwa. Wala na po. Mahal na kayo ng inyong nasa unahan. And I am talking with the Lord. Mahal po kayo. Kaya po, tayo po ay makaka-receive at makakatanggap o makakatanggap ng mga fresh revelation. Di ba yung lagi natin panalangin sa Panginoon? Give us fresh revelation and direction from Him. Amen? Ang panalangin ang magbibigay sa atin ng tamang direksyon. Kung ano man kayo sa ngayon, kung anong kalalagayan nyo ngayon, kung anong sitwasyon kayo ngayon, kung anong panahon kayo nandun, yan po ay kagustuhan ng Diyos. Amen. Amen po. Amen. Number 3. The power of prayer and fasting help
deepen our intimacy with Jesus. Ito na po yun. Sige, dito na po ako magtatapos. Tutulungan po tayo na magkaroon or ng malalim na pagkakilala sa Panginoong Jesus. Ano po sabi sa Matthew chapter 9 verses 14 to 15? Then the disciples of John came to him saying, ito po, itatanong niyo rin po ba sarili niyo? Why do we and the Pharisees fast, but the disciples do not fast? Tingnan niyo po yung sitwasyon. Yung po mga disciples ni John ay lumapit kay Jesus at sinabi, bakit po kami at ang mga Pariseyo ay nag-aayuno, pero yung mga disipulo niyo po ay hindi? Yan. Ano po sabi? Yung pong disciples ni John ay lumapit kay Jesus. Ano pong tinanong? Why do we? Bakit po kami, disipulo ni John ha, at ang mga Pharisees ay nag-aayuno? But, yung mga disipulo ni Jesus ay hindi. Tingnan niyo po yung sitwasyon. And Jesus said to them, can the wedding guests mourn as long as the bridegroom is with them? Tumatapang kasi tayo dahil alam natin kasama natin si Jesus. Eh, paano kung hindi na tayo kasama ni Jesus? But we think what happened. Kaya lang ang mga kaya lamang po mga disipulo ay matatapang, yung 12 yon, kasi kasama nila si Jesus. Tandaan niyo po, ang tatapang nila, kasama nila si Jesus dahil kahit ano mangyari, pag merong dragon, tatago ako sa likod ni Jesus, kasama ko siya. Subukan niyo po. Tama? Ang mga anak ng Diyos matatapang pag kasama si Jesus. Pero pag nag-iisa na, tamemay na. Tama po yung nangyari kina Peter sa dagat. Diba? Sa dagat, yung sila nakasakay sa boat. Diba? Oh. Ginising. Ay! May bagyo! Ay! May bagyo! Malakas ang hangin! Ay! Nalilipat ang bubong! Natakot na. Ano paalala niya? Dear God, kasi kasama mo ako. Kasi po, mga anak ng Diyos, madaling matakot. Fear na. Prayer and fasting help deepen our intimacy with Jesus. So, pag tayo'y laging nananalangin at nagpapas sa Panginoon, kailan tayo lumalapit? Sa Diyos, di ba? Oo. Dahil tayo lagi lumalapit sa Panginoon, nagkakaroon tayo ng mas intimate relationship with Him. Intimate. Di ba mga anak? Kaya lagi, ito ko sinasabi na, tingnan niyo po yung relationship ni Kuya Jonathan at ng kanyang junior. Hindi po, ito po yung naano ko lang. Sorry po example ko kayo with due respect. Alam niyo po yan daw mag-amang yan, hindi niyo mapapaghiwalay. Kahit sa pagtulog, magkatabi. Tama ako? Tama ba ako, JJ? Oo. Hindi daw po yung nakakatulog pag hindi ka lapit ng isa't isa. Bakit po na-develop ang intimacy? Lagi po silang magkasama at lagi magkausap. Tama? Ganun din po tayo sa Lord. Pag po tayo ay lagi nakikipag-usap at lagi kasama natin ang Diyos, nakakabuo po tayo ng intimate relationship with Him. Na, dahil intimate na, hindi kaya saktan ni Kuya Jonathan si JJ sa pagkakaalam ko po. Napalo ka na, JJ? Itatay mo? Hindi ano. Si nanay mo ang namamalo, tama? Tama, JJ? Yun yung po, mama. Ha? Yun yung po. Si Jonathan ang namamalo. Ayaw nga. Ano po kasi, si Jonathan ba yung nanay niya? Joke lang. Tama? Kasi kapag mahal na mahal mo at may intimate relationship ka na, hindi mo yung kayang saktan. Tama po yung Jonathan? Tama? Ganun din sa Lord.
Hindi niya tayo kayang saktan kung tayo ay may intimate relationship. Look what happened to David. Tingnan lang natin po yung ano ni David. Nagkasala si David, yes. Tinaboy ba siya ng Diyos? Hindi. Hinikit pa niya papalapit. Ano sabi ni David sa Awit chapter 27 ba? One thing that I have asked of God is to seek her face at manatili sa presence niya. Imagine mo, anong tawag po kay David? Amans in God's own heart ba? Tingnan niyo yun. Sa kabila ng, kapangitan, sa ugali ni David, siya pa rin ang pinili ng Diyos na malapit sa kanyang puso. Oh, di ba ano kay JJ? Ano kay JJ? Hindi ka napapano ng tatay mo. Ako ang papano sa'yo. So, di ba? Tingnan niyo ang pagmamahal. Hindi po, ito po'y narinig ko lang. Kaya lang po naging example ko sila. Natutuwa po ako dahil never in my life I experiences the love of tatay. Kaya nung narinig ko po yun, kasi nung tandaan niyo po nung tayo ay family camp sa Sunrise Beach Resort, Sariaya. Pinaghihiwalay ko po yan, mag-amang yan. Hindi sa totoo lang po, pinaghihiwalay ko yan. Ano po sabi sa akin? Pwede po ba sama-sama na lang po kami? Hindi po kasi nakakatulog na hindi po katabi. Tama ba ako, Tutoy? Tama? Ano nangyari? Pinagsama ko kaya mga yan sa isang room. Kasi naramdaman ko yung kanilang relationship as father and son. Na tipong hindi mo siya mapapaghiwalay. Ganun din tayo sa Lord. Hindi tayo kayang paghiwalayin ng anumang panahon, anumang sitwasyon. Amen? Because the love of God is in us, sinusuklian lang natin yung pagmamahal natin ay binibigay natin sa Kanya. That's it. It helps, prayer and fasting helps deepen our intimacy with God. Sarap yun natin natin pag-usap sa Diyos. Boring ba? Hindi po boring. Pag pumibigyan talaga natin ng time. Time lang naman po ang ating katapat dyan. Ang kalaban lang natin ay laging oras. Amen? Oras lang naman po eh. So, ibig sabihin, let's discipline ourselves when it comes to time. Lagi po tayo magbigay ng oras ng pananalangin at pagpapasting sa Panginoon. Diba, kapag nananalangin tayo, we can say anything under the sun. Nasasabi natin sa Lord lahat. Parang nangyayari, yung lang isusumbong kita sa tatay mo. Ay, ang nangyayari sa atin, nagsusumbong talaga tayo sa Diyos. Ang sumbungan natin ay ang Panginoon. Tama po ba? Hindi niyo po napapansin po tayo nananalangin. Ano po? Sige po. Pansinin niyo po pag kayo nananalangin. Sinong mas maraming iniimik? Who do the lots of talking? Tayo. Tayo imik ng imik. At minsan, hindi lang tayo nagsusumbong. Ano pa? Naiyak pa nga. Talaga daw ang luha at saka ang puhog ay nag-mimix na. Nakakayakay tayo, Lord, ang pangit niya. Hindi naiiyak sa Lord na may kasama mo. Diba? Nagiging sumbungan natin ang Diyos. At kapag nagiging sumbungan natin ang Diyos, yun din nagpapaalala na mahal nga pala ako ng Panginoon. At kung tayo lagi nakikipag-usap, nadidevelop yung intimate relationship with the Lord. Kaya ganun kahalaga ang pananalangin at ang pagpapasting sa Lord. Nadidevelop ang intimate relationship with the Lord. Kung malalim na noon, mas lalalim pa. Tama po ba? Amen. And sa pagkakaalam ko, prayer and fasting is our expression of love with the Lord. It is our expression of our love. Ito po yung pagpapadama ng pagmamahal sa ating Panginoon. Amen po? Amen. Amen? So, napakalaga po ng prayer and fasting. Marami pong naitutulong at marami pong nagagawa
ang panalangin at ang pagpapasig sa Panginoon. Kaya mga kapatid, don't stop. Huwag po tayong titigil, huwag po tayong mangininawa, huwag po tayong magsasawa, huwag po tayong titigil. Let us always continue to pray, and to pray, and take time to fast in the Lord. At bago po ako magtapos, i-remind ko lang po sa inyo yung sinabi sa Hebrews chapter 4, verse 16. Yan. Tayo po tayong lahat. Pakibuklat mo nga po ang inyong Biblia, Tagalog or English. Hebrews chapter 4, verse 16. Hebreo po yun. Hebrew chapter 4, verse 16. Yan. Ano po sabi? English po ba Tagalog? Tagalog. Kaya huwag kayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala sa natutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Sa English po, therefore, let us come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in the time of need. Tayo ba'y manalangin? O Diyos, salamat po sa umagang ito. Sa inyo pong paalala na patuloy at patuloy yung pinagkakalaw sa akin. Salamat po, O Diyos, sapagkat Ikaw ay laging tapat at kami malayang makakalapit sa trono ng iyong biyaya at humihingi ng grace. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Kaya ang Panginoon na i-express namin ang aming pasasalamat, ang aming po pagmamahal sa pagkatunay na napakabuti mo, na malaya kami nakakalapit sa trono ng iyong biyaya. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong pagmamahal. Tulungan mo po ang bawat isa sa tulong ng iyong banal na Espiritu. Hallelujah. This is our expression of love that we will pray and pray